Yan, ito na naman tayo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers yan. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-uusapan muna natin itong mga nangyayari sa loob ng ating bansa. Talaga naman, bumalik na yung kalakaran ng pinagbabawal na gamot mga kababayan. Ito imbis na sila yung manghuhuli, siya na ngayon yung naaresto. Isang pulis ang naaresto dahil nga sa pagtitinda o pagbibinta ng pinagbabawal na gamot. Oy, General PNP Chief Marbel, ano na nangyari sa ating bansa? Hindi ba talaga nakaka-addict yung paggamit ng pinagbabawal na gamot? Dahil nga ayon sa pahayag mo noon, yung mga gumagamit niyan, lalong-lalo na yung may mga trabaho, ay nagpapalipas lang ng oras para hindi antukin sa kailang trabaho. Aba, ayan na, bumabalik na talaga. Bumabalik na naman itong mga ninja cops na noon sa panahon ni Pangulong Duterte ay nagsilayluhan mga kababayan. Pero ngayon ay talagang araw-araw tayo halos nakakakita ng balita na ganito. Dito lang sa aming probinsya, ulitin ko, ilang bisis ko na sinasabi siguro, na sa aming probinsya sa Bohol, oy mga taga Bohol, yung mga nasa kapangyarihan sa Bohol, yung mga nasa pamahalaan, kumilos naman kayo. Grabe na yung druga sa ating bayan, sa ating lalawigan. Diyan bandang Tagbilaran, talagang halos araw-araw may napabalitaan tayo. Kahit dito sa aming mga barangay, yung mga dating sulok-sulok na mga lugar sa aming barangay, yung mga halos noon ay hindi nakakilala mga ganyang klaseng pinagbabawal na gamot, ngayon nagtitinda na. Nagugulat ka na lang, nabalitaan mo na si ganito na aresto dahil nahulihan, nabaybas mga kababayan. O ito, isang pulis na aresto. Anong masasabi nyo kaya nito? Itong si General Torre, akala ko ba bumababa yung krimen ngayon? Bakit nung nakarang araw may sinaksak sa Binondo, isang binatilyo, tapos may napanood pa tayo na isang binatilyo din hinold up, kawawang binatilyo, hinagis na lang yung bag at cellphone para hindi siya masaktan. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang kumpiyansa tayo na naglalakad tayo sa lansangan, walang gumagalaw sa atin. Maalala ko lang mga kababayan, may kwento ko lang saglit. Nung panahon ni Pinoy, yung Divisoria na yan, yung kasama ko dyan, hinablutan ng hikaw. Nakasakay kami sa jeep, magkatabi kami. Tapos nagulat na lang ako, biglang sumigaw. Yun pala, hinablot yung hikaw niya sa may bintana, sa may likod ng jeep. Pero nung si Pangulong Duterte na yung naging pangulo ng ating bansa, lagi kami pumupunta dyan, pabalik-balik kami sa Divisoria. Wala ka nang makikita mga snatcher dyan. Talagang tumahimik, totoo yan. Kasi nga ako mismo, na-experience ko yan. Kaya talagang pumapabor ako nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nga, nakapaglakad tayo na wala tayong inaalala. Nakapaglakad tayo na walang buo yung ating loob. Yung wala tayong iniisip na baka may mga masasamang tao dyan na sa paligid mo. Ngayon, ano nang nangyari sa ating bansa? Palibasa kasi, kayo na lang yung bahalang umusdyak kung anong klaseng presidente mayroon tayo ngayon. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Imbes na magsilbing huwaran at kumita ng marangal mula sa isang tapat na trabaho, ngayon ay nahulog sa kamay ng batas ang isang aktibong pulis na sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga. Si Paul Montibon magbabalita.
Sa food chain na ito sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay City, nagkabulagaan ang mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit, Southern Police District at target ng buy-bust operation. Ang suspect, isang aktibong pulis na naka-assign sa Angeles City Police Station, Central Luzon. Modus nito ang magbenta ng illegal na droga, pero bahagi pa ng investigasyon kung saan kinukuha ng police suspect ang nasabing droga. Sa nasabing operasyon, kinilala ito na si Police Corporal Michael Mones Buyan, lalaki, 37 anyos, may asawa at nakatira sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, itinuturing na isa sa mga high-value individual si Buyan na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 sa ilalim ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kakasuhan rin si Buyan dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa Omnibus Election Code sa gitna ng umiiral na nationwide gun ban. Bukod sa mga drug items, nakumpiska rin kay Buyan ang iba pang non-drug items gaya ng buy-bust money, Glock sling bag na may lamang Android phone, Oppo cellular phone, holster, Glock 17 na may serial number na PNP 04358, magazine na may lamang 14 na live ammunition, weighing scale, posas, PNP ID at iba pa. Agad na isa sa ilalim sa inquest proceedings ang police suspect para sa dagdag na impormasyon sa kinasasangkutan nitong kaso. Bigupang nakapagbigay ng pahayag ang pinuno ng PNP Police Regional Office 3 at kasalukuyang tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Jean Fajardo. Bagamat sa ilalim ng umiiral na batas ay mahigpit ang babala ng PNP sa mga tauhan nito na mananagot ang sinumang masasangkot sa illegal na droga. Hindi lamang ito ang unang beses na nasangkot ang ilang kapulisan sa illegal na gawain. Kasama na ang kidnapping, robbery with homicide, rape at marami pang iba. Ang pagkakasangkot ng isang aktibong miyembro ng PNP sa bentahan ng illegal na droga ay nagbigay diin sa patuloy na pagsubok sa integridad ng mga alagad ng batas. Sa kabila ng mga pagsusumikap na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan sa bansa, may mga pagkakataon ang mga miyembro ng ahensya mismo ay mahihirapan sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Habang isinasagawa ang mga kinakailang proseso at investigasyon, patuloy ang pagtingin ng publiko sa kung paano ang mga kasong tulad nito ay matutugunan para mapanatili ang kredibilidad at tiwala sa mga institusyong may tungkuling mapanatili ang kaayusan. Ipadala niyo yan sa Quadcom dahil nga aalagaan nila yan doon. Kailangan yung mga nagbibinta ng pinagbabawal na gamot, huwag ninyo yang saktan. Kasi nga, may mga karapatan yung mga yak. Yung mga kriminal, may mga karapatan yan. Pero yung mga inosente, yan yung walang mga karapatan. Ipadala niya sa Quadcom yan dahil nga gagawing testigo nila yan laban kay dating Pangulong Duterte. Baka naman, si dating Pangulong Duterte din ang pagbibintangan. Sabihin na naman na nanggaling yung droga kay dating Pangulong Duterte. Dahil itong si Trillanes, sinasabi noon na si dating Pangulong Duterte daw yung talagang pinuno. Itong mga ingot na ito, kung ano-ano yung mga pinagbibintang. Tingnan nyo ito mga kababayan na. Ito na yung matagal lang may hudyat, pero ito na yung nakakabahala talaga. Dahil pulis na yung nagbibinta. Ibig sabihin, baka yung source nito ay nasa loob. Hindi kaya, baka lang naman tatanong lang naman tayo. Hindi kaya yung mga binibinta nitong pinagbabawal na gamot, yan din yung kanilang mga nakumpiska. Ano nang balita doon sa ilang kilo ba yon? Yung sa may Batangas. Ano nang balita no? Wala na tayong balita. Sa Kalatagan. Ano nang balita no? Nawala na yung driver ng van. Baka naman hinati-hati na yung droga na yon kung saan na napunta. Talaga naman. Parang wala na yata tayong maasahan na talagang bumalik pa tayo hanggang sa termino na ito ni Pangulong Marcos Bangag Jr. Hindi na siguro tayo, tamang bigkas. Hindi na siguro tayo makakaasa pa na mawala itong pinagbabawal na gamot. Dahil nga, grabe, sobrang kalat na talaga ito ngayon. Makikita nyo naman dyan sa social media. Mayroong mga gumagamit, nasa gitna ng, nasa gilid lang ng kalsada, nakikita,
At yung mga nagpapakita talagang pinapakita nila sa social media. Yung babae sa Iloilo. Talagang lantara na yung paggamit ng pinagbabawal na gamot ngayon. Ito si Panyong. Si Panyong Labrador. Baka bago ito magsalita. Baka gumagamit din ito. Kaso nga lang, hindi bato yung ginagamit niyan. Kasi nasa bundok yan. Baka tae ng kalabaw. O kaya yung tumutubo sa tae ng kalabaw, nakakalasing yun. May tama din yun, mga kababayan. Baka yan yung gamit ni Panyong. Kaya kung magsalita ito, kung ano-ano na lang yung kasinungalingan. Yan nga, dito lang muna, at bago tayo magtatapos, di ko na lang tapusin ito, may ikarugtong pa sana ito eh. Itong tulay na bumagsak sa Isabela. Kaso nga lang, wala pa rin, walang nangyari. Kung anong mga kuminto yung nababasa natin, mga kababayan, kung sino-sino yung tinuturo. Sino ba yung dapat managot? Siyempre, yung managot, yung nasa pwesto ngayon. Dahil sila yung nagbubukas niyan. Yan lang bago tayo magtatapos, mag-shoutout muna tayo. Shoutout, dito tayo sa may bandang baba. Basahin ko lang ulit yung birthday ng anak ni Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Advance happy birthday, Advance happy birthday kay Ma'am Dimples, na anak ni Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout. Shoutout, uy! Lalabs Bam, idol, shoutout sa iyo, idol ha. Lalabs Bam, pasensya, hindi kita nabati nung una kong upload video, Lalabs Bam, magandang gabi po. Rundi News TV. Maraming matagal ko itong subscriber, si Lalabs Bam. Kumusta na po, Lalabs Bam? Matagal ko itong subscriber. Nakakamiss din yung mga subscriber nating nawawala, Panahon ito nila Jubilin Galieno, yung mga yun. Sino pa ba yung mga subscriber natin na nandyan pa ba yung iba? Jubilin Galieno, tawag nito si Arnie Davis. Yung mga ginagawa natin ng reaction noon. Nawala yung iba, mga kababayan. Shoutout na rin kayo si Lito De La Paz. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Ito si Ma'am Joyce, napatagal ko ng subscriber ito. Si Ma'am Berje Didios din na Pulilan, Bulacan. Si Ma'am Edisa Borby, shoutout, matagal ko na yung subscriber yan. Shoutout sa iyo, Milda Pasqua. Shoutout na rin kay Christina Ana Marie. Shoutout kay Roberto Puras. Shoutout kay Lahidra. Shoutout kay Anika Punpon. Shoutout idola Anika Punpon. Si Ipi matatakot. Ilabas mo nga Anika Punpon. Shoutout na rin kay Austin. Shoutout kay Imelda Pasqua. Shoutout kay Jimar Badilla. Shoutout kay Erich Style. Shoutout kay Edita Garasa, Mambili sa Borby. Shoutout Ronilo Encarnado. Kay Crisanto Guevara, shoutout. Kay Sammy Trabajada Cooper ng Boracay pala. Shoutout Florencia Leonor, shoutout idol Florencia Leonor. Oy, idol, Beat Boy Sir Vlog. Mega love shoutout idol Ronde. Kumusta? Shoutout ha. Ma'am Bibit Boy Sir Vlog. Maraming salamat sa iyo, Bit. Shoutout na rin kay Alfred Marinay. At shoutout kay Eleanor Pires. Yun ang dito na lang muna habol natin si Rowena Reyes at si Ebelia Alpires. Yun ang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.